Kamakailan ay nakita ko ang post ng kaibigan nating si Kim Rodriguez. Ayan yung basahin ko sa inyo. Tumaya ako sa iyo, nagtiwala ako sa iyo. Ilaban kita kahit na alam kong talo ako. Pinairal ko ang puso ko kasi sabi niya puso. Ayun, Lats. Ang sait. Noong una, akala ko broken-hearted yata si Kim. Maaring dahil sa manliligaw. Hindi ko alam o kaya kung mayroon na itong boyfriend. So tinanong ko, kapatid, anyari? Broken-hearted? Broken-hearted nga, pero hindi sa iisa, kundi sa isang grupo ng tao o mga tao. Ang Gilas Pilipinas. At immediately, naintindihan ko siya. At sino ba naman ang hindi maduturog ang puso? Lalong-lalo na kung ikaw isang basketball enthusiast. Napakalakas ng Gilas. On paper, meron kang isang dekalidad na 6th Man of the Year NBA player, Jordan Clarkson. Meron kang Kai Soto. Meron kang 6-time PBA MVP. Meron kang bagong salta pero naging Rookie of the Year ng KBL. Meron kang Dwight Ramos and other talented players. Meron kang mga generous supporters and big bosses, good coaches. Meron kang home court advantage. Kaya sa totoo lang, napakalaki ng chance na nating manalo dun sa una nating 3 laban, especially against Angola. Pero anyari? Para tayong nanuno sa bunso, hindi malaman kung ano ang gagawin. At anong dahilan? Again, lack of preparation pa rin. Marami ang nagbubu kay Coach Chad. Sabi, palitan na daw. Halimbawa, ni Coach Top Baldwin. Pero sa palagay ko, kahit si Phil Jackson ang mag-coach sa atin, with this kind of preparation, among locals, kulang na kulang, and with our big guns, mas kulang na kulang, 1-2 buwan, ay wala pa rin tayong mararating. Hindi nyo ba nakita? Walang fluidity, walang magandang passing, walang magandang execution. Hindi mo pwedeng sabihin, buhaya si Jordan Clarkson. Hindi. It's just that hindi siya pamilyar sa mga laro ng kasama niya. Kung paano ang mga kasama niya ay hindi rin pamilyar sa laro niya. Ang basketball, it's a team effort, hindi one-man game yan. Tingnan po ninyo, yung mga tumalo sa atin, lalong-lalo na yung Italy, ang ganda, touch passing lang. Lahat tumitira, lahat may tirada. At bakit? Maganda ang preparation nila. Ang hirap sa atin, ang nakikita lang natin ay yung tagumpay ng isang tao, grupo ng mga tao. Ang hindi natin nakikita, yung mas malaking bahagi noon, yung magandang preparation, yung hard work, yung sacrifices, yung mga pawis at dugo na bumuhos, yung mga luha na pumatak, yung mga gusto nila na kanilang i-give up upang maabot nila ang kanilang pangarap. Yung tagumpay nila, it's just the tip of the iceberg. Alam natin yung tip, konti lang, pero yung kabuuan ng iceberg, nasa ilalim niya. Yun yung preparation, yun yung sakripisyo. Yun ang wala tayo. Ang tagal na natin gustong manalo sa World Cup. Yan ang dahilan kung bakit dito natin ginawa sa atin ang FIBA World Cup. In fact, tayo ang may isa sa pinakamatandang basketball tradition. Ang PBA natin, ang isa sa kakaunti na lang na pinakamatandang basketball league sa buong mundo, ha? Pero bakit hanggang ngayon, talo pa rin tayo ng talo? Bakit? Kasi we keep on repeating the same mistake. Hindi ba? Pwede bang maging iba ang resulta kung gano'n at gano'n na ginagawa natin? We don't really prepare. Ang sabi nga po ni Benjamin Franklin, if we fail to prepare, we prepare to fail. Kung tayo ay nabibigong maghanda, tayo'y naghahanda sa pagkabigo. Masakit isipin yun, pero yun ang totoo. Kapag hindi tayo naghahanda, sino mang mag-exam dyan? Sino mang nag-aspire ng isang career dyan? Sino mang magbubukas ng isang bagong business o negosyo dyan? Sino bang mag-aasawa dyan? Sino mang magsisimula ng bagong pamilya dyan? Sino mang gustong magpatayo ng kung ano dyan? Kapatid, kapag hindi ka naghanda, naghahanda ka na mabigo. Handaan mo yan. Father, nag-prepare naman tayo. Oo, nag-prepare tayo 1-2 buwan sapagkat yun ang ating gusto. Oo, nag-prepare tayo para sa basketball games na ito. Pero yung style natin, hindi natin binago. Nag-prepare tayo according sa ating gusto. Hindi yun ang magandang preparasyon. Mag-prepare tayo according sa hinihingi ng sitwasyon at pagkakataon.
Yung preparation na hindi dapat 1-2 buwan lang. Dapat pang matagalang, pang long term yan. Yung preparation, sabi nga ni Yang Giao, kung ang gagamitin pa rin natin paulit-ulit yung style natin at hindi yung contemporary style na matatalo tayo sapagkat yung style ng basketball ng mga Pilipino napag-iwanan na. Dekada na tayong naiwan ng maraming tao, basketball players sa buong mundo. And so, nagpe-prepare nga tayo according to what we want, not according to what we should be doing. Brothers and sisters, yun yung sinasabi sa ating ebanghelyong napakinggan. Tama, sabi dito, maghanda. Pero sa papaanong paghahanda? Sa paraan na hindi gusto ng alipin, kundi sa paraan na gusto ng Panginoon ng alipin. Mapalad siya, sabi dito, kung yung aliping yon, dumating ang kanyang Panginoon na ginagawa ang kalooban ng kanyang Panginoon. Ang basic meaning ng slave sa Bible is someone who always does the will of his master. Sapagkat pag-aari siya ng kanyang Panginoon, ng kanyang amo. So dapat ang gagawin niya, hindi yung gusto niya, kundi gusto ng amo niya. Yun ang preparation. Kaya nga, when it comes to preparation, it involves discipline. Inasmuch as hindi naman sa lahat ng pagkakataon, gagawin natin ang gusto natin. Si Kobe Bryant, in one of his interviews, ang sabi niya, may mga pagkakataon na gusto niya mag-party-party na lang at wag nang mag-practice. Pero makikita mo, according to many reviews, si Kobe, nagpa-party halimbawa, yung mga kasama, pupunta sa isang lugar para sa isang game. Makita mo, nagpa-practice siya. Superstar na yan. Leading scorer na yan. Bakit superstar at bakit leading scorer? Nagpe-prepare siya not in the way he wants, but in the way the situation wants it to be. Mga kapatid, kung i-apply natin ito sa buhay natin, sigurado namang naghahanda tayo sa pagharap natin sa Panginoon natin anytime ng buhay natin. And I mean anytime, ha? Huwag po natin kakalimutan yan. Yung pagbubukas ng business, yung pag-aasawa, yung pagpapare, anumang karir, pwede mo pang maiwasan yan. Kaya po pwedeng half-baked lang yung paghahanda na gawin mo sa mga yan. Kasi hindi naman masyadong matindi ang epekto niyan. Pero when it comes to our salvation, dapat paghandaan natin po ito sapagkat ito ay darating sa oras na hindi natin inaasahan, ayaw man natin o gusto natin. Kaya dapat talaga tayo mag-prepare. And the Lord is asking us right now, yung ginagawa mong preparation, yan ba ang preparation na gusto ng Panginoon? Kanina may mga nangumpisal. Generally, sasabihin ko, yung sinabi ko rin sa marami sa kanila, mahal mo yung nanay mo. Pero ganyan ba ang pagmamahal na gusto ng Panginoon na ibigay mo sa nanay? Mahal mo yung anak mo. Pero ganyan ba yung pagmamahal na gusto ng Panginoon na ibigay mo sa anak mo? Mahal mo yung kapatid mo. Pero ganyan ba yung pagmamahal? Kasi halos lahat ng nakausap ko parang gusto nang mag-give up. Certainly, hindi ganyan ang gusto ng Diyos na pagmamahal. Yung ikaw ay mag-give up. Certainly, ang gusto ng Diyos na pagmamahal na ibigay mo, lalong-lalo na sa mga taong mahalaga sa iyo, ay yung ito pa ng husto. Sapagkat madalas, kaya nag-give up tayo, ay sapagkat meron tayong mga sariling gusto. Dapat ganito gawin niya. Dapat ganito ang maging pagtanggap niya sa pag-aalaga ko sa kanya. Dapat ganito siya. Ayun minamahal natin yung tao in our own terms, in our own standards. Yan ba ang terms at standards na gustong ipagawa ng Panginoon sa atin? Ako lang, nagtatanong din ako, yung ginagawa natin ito, ako'y pare, nagmimisa, nasa social media, ito pa yung gusto ng Panginoon na ginagawa ko? O may gusto pa siyang ipagawa sa akin? Mga kapatid, maghahanda na lang din naman tayo, katulad ng paghahanda natin sa FIBA World Cup. Sulitin na natin. Buhusan natin ang dapat natin gawin. Gawin na natin ang dapat natin gawin. At ganun din sa paghahanda natin, sa pagharap natin sa Panginoon natin. Upang, sabi nga ng Bible, ay huwag namang mangyari sa atin kapag tinimbang tayo, ay huwag nawa tayong kulangin. Sapagkat ang lahat ay ibinigay, ibinuhos natin. Yun ang preparasyon na sigurado ko inaasahan ng Panginoon sa atin. Hindi yung gusto natin, kundi yung gustong preparasyon ng Diyos na gawin natin.